Naging produktibo ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa APEC Summit sa South Korea, kung saan tinalakay ang mga hamon sa kalakalan, ekonomiya at kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang ekonomiya. Nasiguro rin ng Pilipinas ang 50 pesos o 50 bilyong pisong investment mula sa isang kumpanya na lilikha ng 3,500 na trabaho pagdating ng 2027. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. It was actually a very productive meeting. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang naging pagdalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa South Korea ngayong taon. Because the subjects that were taken up are some of the most important and difficult subjects that the Asia-Pacific countries are facing. Magkakaiba man anya ang mga bansang lumahok sa APEC Summit tulad ng Mexico at Chile sa Latin America hanggang sa malalaking ekonomiya sa Asia. Iisa ang kinaharap na problema. Ito ang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Dahil dyan, binigyan din ang kooperasyon pagdating sa kalakalan at ekonomiya, artificial intelligence at pagtugon sa nagbabagong panahon. Mostly, really, it was an economic discussion on what are the things that we can do, because if you heard the leaders' meetings, almost all of us opened with, we are facing very precarious times. Sa sidelines ng APEC Summit sa Korea, naging matagumpay ang pakikipagpulong ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa Samsung Electromechanics Philippine Corporation o SEMPHIL. 50 bilyong pisong halaga ng puhunan ang nakalap ng Pilipinas mula sa planong investment expansion ng SEMPHIL sa Pilipinas. Palalawigin ng kumpanya ang planta nito sa Calamba, Laguna para gumawa ng mga materyales na ginagamit sa mga electric vehicles at mga gadget. The products that they make in the Philippines are of the highest tech that you can imagine. And so that is very, very important for us. Aside from the income that it generates for the countries, the jobs that it provides, bulk jobs po, at saka yung mga trabaho na binibigay ng mga companies na to, medyo on the higher level. So that means maganda ang pasweldo. Magsisimula ang pagpapalawak ng proyekto sa Hulyo 2027. Inaasahang makapaglilikha ito ng 3,500 dekalidad na trabaho. Bukod dyan, makikipag-ugnayan din ang Samsung sa mga universidad sa Pilipinas para sanayin ang mga manggagawang Pinoy. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.